Halos mapunit na ang mga labi ni Cassandra dahil sa labis na pagkakangiti habang naglalakad palapit sa kanilang bahay. Susurpresahin sana niya ang kanyang pamilya. Wala siyang pinagsabihan na uuwi siya ngayon, kaya hindi na siya makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya kapag nakita na siya ng mga ito. Habang papalapit sa kanilang munting bahay ay bahagyang natigilan si Cassandra nang makita ang pinapagawa nilang bahay na halos wala pa sa kalahati. Oh, nakangiti niyang bulong. Bakit walang gumagawa rito? Nasaan ang mga manggagawa? Tanong niya sa sarili. Inilibot ni Cassandra ang kanyang paningin para tingnan kung may tao ba na manggagawa sa kanyang paligid. Pero kahit na isa ay wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa luma nilang bahay kung saan naabutan niya ang kanyang ina na nanonood sa luma nilang TV na nasa sala. Mama! Masayang tawag niya rito. Nagbadaling lumapit si Cassandra sa ina upang yakapin ito ng mahigpit. Oh, Cassandra! Bakas ang gulat sa mukha ng ina nang makita siya nito. Surprise! Nagulat ka ba? Natatawang tanong niya pa sa ina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng mama niya. Napansin ni Cassandra na naging tensyonado ang mukha ng kanyang ina at naging malikot din ang mga mata nito na parabang kinakabahan na hindi niya maipaliwanag, pero napagtanto niya na baka nagulat lang ito sa pagdating niya. Siyempre, umuwi na ako. Malungkot kasi ron sa abroad eh. Pabirong sagot ni Cassandra. Hindi na ako nagsabi dahil gusto ko kayong surpresahin. Isa nga pala ma, bakit walang gumagawa ron sa bahay natin? Kapapadala ko lang nung pera nung nakarang linggo, diba? Ano anak? Di ba kasi maulan dito? Oo, tama. Maulan kasi rito kaya huminto muna sila sa paggawa. Pero huwag ka mag-alala. Itutuloy rin nila yan kapag umayos na ang panahon. Paliwanag sa kanya ng ina. Napatango naman si Cassandra at inilibot ang paningin sa loob ng bahay. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakauwi ka na sa sarili mong tahanan. Ay, nakakamiss talagang bahay na to. Maglalakad na sana si Cassandra nang pigilan siya ng kanyang ina. Saan ka pupunta? Natatarantang tanong nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Cassandra at ngumiti. Magpapahinga po muna ako ma, para pag uwi mamaya ng mga kapatid ko ay may lakas ako. Teka, kamusta na po pala ang pag-aaral nila? Si Kaloy ay mag-4th year college na sa susunod na taon. Tapos si Bunso naman magsa-2nd year na, tama ba ma? Napalunok ang kanyang ina. Oo, tama. Pero sandali lang ha. Hindi kasi ako nakapaglinis. Mabuti siguro kung mag-check-in ka muna sa hotel. Maglilinis muna ako rito. Hindi ka kasi nagsasabi na uuwi ka. Di sana'y nakapaghanda kami kahit na papaano. Okay lang yan ma. Saka nandito naman na ako. Sanay naman ako sa dumi. Hindi ba't kasambahay ang trabaho ko sa ibang bansa? Kaya yakang-yaka ko na to. Nakakahiya naman sa'yo anak, walang kaayos-ayos ang bahay. Ngumiti si Cassandra. Mama, para naman akong dayuhan yan. Okay lang sa akin. Saka nandyan naman ang kwarto ko. Doon na lang po muna ako, saka wag na muna kayo maglinis. Marami akong pasalubong sa inyo. Ito, binili ko to para sa inyong lahat. Nandyan na rin yung mga pinapabiling bagong cellphone ni Cassie. Sigurado ako matutuwa niyan si Bunso. Hinawakan siya sa braso ng ina. Hindi ko pa kasi nalilinis ang kwarto mo. Tila nagmamanakaawang sambit ng ina. Manaman, parang hindi ka masaya na nandito ako ah. Tapos ngayon, parang gusto mo akong paalisin. Mahinang natawa si Cassandra dahil hindi niya maintindihan kung bakit kinukutuban siya ng hindi maganda. Kanina ka pa natataranta. Ano po bang nangyayari? Wala naman anak. Nabigla lang ako sa pagdating mo. Grabe ka talaga Robin. Medyo masakit yun ah. Natigilan si Cassandra nang marinig niya ang boses ng nakakabata niyang kapatid na si Cassie. Agad siyang lumingon paharap dito na may ngiti sa mga labi. Pero ang mga ngiting yun ay naglaho dahil sa kanyang nakita. Ang sarap-sarap mo kasi. Naghagik-hika ng dalawa na hindi alintana ang presensya niya.
Napakurap-kurap si Cassandra at pinagmasdan ng dalawang tao sa harapan niya. Robin? Nanginginig ang mga labi na tawag niya sa kanyang nobyo na ngayon ay nakapulupot ang braso sa bewang ng bunso niyang kapatid. Ate? Gulat na tawag sa kanya ng kapatid at mabilis na binaklas ang braso ng kanyang nobyo sa bewang nito. Ate, anong ginagawa mo rito? Bakit? Wala na ba akong karapatan na umuwi rito? Malamig na tanong ni Cassandra. Parang paulit-ulit siyang sinasaksak sa kanyang nakita. Hindi naman siya tanga at mas lalong hindi siya bulag para hindi maintindihan ang nakita. Cassandra, sinubukan siyang lapitan ni Robin. Wag na wag kang lalapit sa akin. Mahinang wika niya. Nanginginig ang mga labi ni Cassandra at pakiramdam niya anumang oras ay tutulo ang kanyang mga luha. Anong ibig sabihin nito ha? Cassie? Tiningnan niya ang kapatid. Sabihin mo nga sa akin, anong ibig sabihin nito? Anak, Cassandra, mali ang iniisip mo. Tiningnan niya ang ina dahil sa sinabi nito. Ma, alam mo? Hindi makapaniwalang baling niya sa ina. Alam mo to? Nakikita mo naglalandian ang boyfriend at kapatid ko pero wala kang ginawa. Hindi mo sinabi sa akin. Cassandra, hindi sa ganon. Mali ang iniisip. Pucha naman ma! Ano bang mali sa iniisip ko? Mali ang iniisip ko na may relasyon ng kapatid ko at ang boyfriend ko. Kahit na nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano sila maglandian sa harapan ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Cassandra kaya agad niya itong pinunasan. Ano ma? Kaya ba gustong gusto mo akong paalisin mula sa bahay na to? Dahil nandito si Robin? Dahil nandito yung boyfriend namin ni Cassie? Natawa si Cassandra dahil sa sinabi niya. Cassandra, tawag sa kanya ni Robin kaya tiningnan niya ito ng masama. Let me explain. Ano ba bang ipapaliwanag mo ha? Ipapaliwanag mo ba sa akin kung paano mo tinuhog ang kapatid? Sobra ka na ate! Bumaling si Cassandra kay Cassie nang sumigaw ito. Naging malungkot si Kuya Robin nung umalis ka kaya sinamahan ko siya. Sinamahan o pinatos? Matabang na tanong ni Cassandra sa kanyang kapatid. Sinamahan ba ang tawag sa natutulog na magkatabi sa iisang kama? Sinamahan ba ang tawag na naglalandian? Ha? Napakagat sa kanyang labi si Cassandra. Tangina, mahinang mura ni Cassandra. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ibinigay ko sa inyong lahat. Binigyan ko kayo ng magandang buhay kahit nakapalit doon na yung paghihirap ko sa ibang bansa. Pumunta ako ron para iparana sa inyong buhay na hindi ko naranasan noon. Nagsakripisyo ako. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo para sa inyo. Tapos ganito pang igaganti mo sa akin, Cassie? Napahikbi si Cassandra. Sabihin mo nga sa akin kung anong maling ginawa ko sa iyo para gawin mo sa akin ang bagay na to. Sabihin mo sa akin! Sigaw ni Cassandra. Halos hindi na ako kumain doon para maibigay ang lahat ng luho mo. Yung pera na para lang sa akin sana, ibinigay ko pa sa iyo dahil sabi mo kailangan mo ng bagong cellphone, di ba? Katahimikan ang naghari sa kanilang lahat at tanging ang mabigat na paghikbilang ni Cassandra ang kanilang naririnig. Alam niyo ba kung gaano kahirap mamuhay mag-isa ha? Sobrang lungkot. Napakalungkot ko sa abroad dahil wala akong kasamang pamilya. Noong mga panahon na pagod at gusto ko ng kayakap, wala akong malapitan dahil ang layo ko sa inyo. Tuluyan ng napahagulhol si Cassandra dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Gustong gusto kong umuwi dito para makasama kayo. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil gusto ko mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Tiniis ko ang hirap at sakit para maging masaya lang kayo pero… Cassandra! Umiiyak na tawag sa kanya ng kanyang ina pero humakbang lang paatras si Cassandra mula dito. Pero ganito pa? Yung mga tao na akala ko isusuporta sa akin, sila pa pala yung mga ahas sa akin. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Hindi pa ba sapat yung binibigay ko sa'yo ha? Ha?
Para pati si Robby na matagal ko ng karelasyon ay aagawin mo sa akin. Nag-iwas ng tingin si Cassie sa kanya. Nagmamahalan kaming dalawa. Natawa si Cassandra kasabay ng mas lalong pag-agos na mga luha niya. Ang kapal na mukha mo, Cassie. Ang kapal-kapal na mukha mo. Bumaling siya kay Robin. At ikaw, napakahayop mo. Lumapit siya sa lalaki at malakas itong sinampal. Hindi ka na nakontento sa akin at talagang pati ang kapatid ko ay pinatos mo pa. Paulit-ulit na pinalo ni Cassandra ang dating nobyo habang pinagmumura ito. Ate, tumigil ka na. Wala kayong mga utang na loob. Mga hayop kayo, ang bababoy nyo. Huwag mong sasaktan ang ama ng magiging anak ko. Natigilan si Cassandra at napatingin sa kapatid niya. Anong sabi mo? Nangangatal na tanong niya rito. Anong sabi mo kasi? Buntis ako, ate. At si Robin ang ama na ninadala ko. Napahawak siya sa kanyang bibig dahil sa sobrang gulat sa narinig. Parang tuluyan nang nawasak ang mundo ni Cassandra nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay sumabog na ang puso niya na kanina pa ay nasasaktan dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay ginagago siya ng mundo dahil sa nangyayari ngayon. Tama na. Bulong ni Cassandra. Okay na siguro yung ilang taon na pagsasakripisyo ko para sa inyo. Tumalikod na siya at sinimulang kuhanin ng mga gamit na dala niya. Anak! Anak! Saan ka pupunta? Pigil sa kanya ng ina. Gagawin ang gusto ko, ma. Isa-isa niyang tiningnan ang mga tao na nasa harap niya ngayon. Gusto niyang tandaan ang mukha ng mga tao na gumago at sumira sa buhay niya. Aalis na ako. Uunahin ko muna ang sarili ko dahil masyado niyo na ako naubos. Sandali, Cassandra. Babalik ka pa naman, di ba? Babalik ka pa rin dito sa bahay natin, anak. Huminga ng malalim si Cassandra. Kalimutan niyo na lang na may anak kayo na Cassandra ang pangalan. Nang magsimula na siyang maglakad ay nagsimula na ring bumuhos sa mga luha dahil sa sobrang sakit ng mga nangyayari. Ang hirap maging mabait. Bossing, baka mamaya ay walang mag-drill. Huwag ka masyado magpakalasing, ha. Tiningnan ni Kiyo ang kasama niya nang tawagin siya nito. Tumahimik ka nga. Huwag mo akong pakialaman. Day off ko ngayon kaya magiinom ako ng magiinom hanggang sa mawalan ako ng malay. Sagot niya rito sa katinunggaang hawak na bote. Bossing, malalagot tayo sa head niyan eh. Hindi na pinansin ni Kiyo ang sinasabi ng kasama niya at nagpatuloy na sa pag-iinom. Wala siyang pakialam kung magalit sa kanya ang mga nasa itaas. Ang gusto niya ngayon ay matanggal ang imahe sa kanyang isip ng dati niyang nobya na may kasama sa kama na ibang lalaki. Napangisi na lang si Kiyo at saka inubos ang hawak na alak. Hindi ka malaking kawalan. Tandaan mo yan, Faith. Hindi ako nawalan. Ilang buwan na simula nang mangyari ang bagay na yon, pero hanggang ngayon ay hindi makalimutan ni Kiyo ang kanyang nakita. Hindi niya makalimutan kung paano siya niloko ng pinakamamahal niyang babae. Naka-move on na siya, pero yung sakit na dinulot nito ay sariwa pa rin para kay Kiyo. Hello? Napatingin si Kiyo sa babae na lumapit sa kanya. Hindi to makatingin ng maayos sa kanya habang namumula ang mga pisngi. Oh, hi. Bati niya pabalik. Pwede ba tayong mag-kiss? Nasamid si Kiyo dahil sa sinabi ng babae. What? Gulat niyang tanong dito. Pinaglaruan ng babae ang mga daliri nito. Malungkot kasi ako. Baka pwede tayong mag-kiss? Hindi napigilan ni Kiyo na tumawa dahil sa sinabi nito. Bakit? Kapag ba hinalikan kita, magiging masaya ka na? Hindi ko alam. Mahinang sagot nito. Napailing na lang si Kiyo. Kung nantitrip ka lang, miss, huwag ako. Marami rin akong iniisip na problema. Pangit ba ako? Tanong muli ng babae sa kanya. Tinitigan ni Kiyo ang dalaga. Napalunok siya at napailing. Hindi. You're beautiful, miss. Bulag ang magsasabi na pangit ka. Hindi ba ako sexy? Tanong nito muli. Pinasadahan ng tingin ni Kiyo ang kabuuan nito.
Nakasuot to ng maong na pantalon at fitted na damit, kaya kitang-kita niya ang magandang pagkakahubog ng katawan nito. Muling napalunok si Kiyo, kasabay ng pagkalat ng kakaibang init sa kanyang katawan. You're so damn hot, miss. Lihim na tinakpan ni Kiyo ang pagitan ng kanyang mga hita dahil nararamdaman niya ang pagkabuhay ng natutulog dito. Kung ganon, bakit ayaw mo makipag-kiss sa akin? Napapikit si Kiyo dahil para siyang nawawala sa sarili habang naririnig ang maamong boses ng babae. Nagsisinungaling ka lang ata eh. Hindi naman ako sexy at maganda. Huminga siya at tiningnan ng babae. Kapag ba inalikan kita, magiging masaya ka na? Dahan-dahan na tumango ang kaharap niya kaya agad niyang hinawakan ng pulsuhan nito at hinila palapit sa kanya. Napaupo ang babae sa kandungan niya kaya naging malapit ang mukha nila sa isa't isa. Mukha namang hindi pa masyado lasing ang babae nang matitigan niya ito sa malapitan. As you wish. Pinaglapat niya ang kanilang mga labi. Nang madampi pa lang ang mga ito ay bulta-bultahing kuryente na ang naramdaman ni Kiyo sa loob ng kanyang katawan. Para din siyang nalalasing sa bawat paghagod ng mga labi ng babae na ngayon ay nakakandong sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay napatingin sila sa isa't isa. Are you satisfied? Tanong ng babae sa kanya at mabilis naman na umiling si Kiyo. I need more. Tumayo si Kiyo at pinangko ang dalaga papunta sa elevator. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa loob ng elevator ay isinandal niya na ang dalaga sa pinto saka muling hinalikan. Naririnig niya ang mahinang pag-ungol nito na mas lalong bumubuhay sa nag-aalab niyang katawan. Kaya nang bumukas ang elevator ay mabilis niyang dinala ang babae sa loob ng hotel room na binook niya. Saglit nilang nakalimutan ang kanilang mga problema dahil sa isang mainit at mapusok na gabing yun. Dahan-dahan na iminulat ni Cassandra ang kanyang mga mata at ang mukha ng gwapo na lalaki ang bumungad sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha nito, ang matangos nitong ilong, ang makapal nitong mga kilay at ang pilik mata nitong mahaba. Bumaba ang mga mata ni Cassandra sa mapulang labi ng lalaki at napapikit na lang siya nang maalala ang nangyari kagabi. Pwisit! Bulong niya sa sarili nang maramdaman ang sakit ng katawan. Sa may halimaw kasi ang lalaki sa kama. Para tong walang kapaguran kagabi dahil ilang beses siya nitong inangkin ng paulit-ulit. Nakakahiya ang ginawa ko. Bulong muli ni Cassandra nang maalala kung paano niya nilapitan ng lalaki kagabi dahil napugian siya nito. Hindi naman. Rinig ng sagot ng lalaki na kasama niya. That was a wonderful night, Miss Kiss. Namula ang pisngi ni Cassandra dahil sa itinawag sa kanya ng lalaki. Pero ang ingay mo. Mas maingay ka kaya? Sagot niya bago magsimulang bumaba sa kama. Para kang pupunta sa langit kagabi. Tawa ang naging tugon sa kanya ng lalaki. I enjoyed last night. Hope you too. Kinuha ni Cassandra ang mga damit niya at nagsimulang magbihis. By the way, ako nga pala si Kiyo. Kiyo Miranda. Tiningnan niya ang lalaki na nakataas ang kamay sa harapan niya. Magaling ka palang mag-rap? Pilosopong tanong ni Cassandra. My tongue is good, right? Nakangiwing nilingon ni Cassandra ang lalaki na nagpakilalang Kiyo. Manya ka pala talaga. Kumuha ng pera si Cassandra sa kanyang wallet, saka inilapag yon sa harapan ng lalaki. Salamat kagabi. Anya, bago magsimulang maglakad palabas ng hotel. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo, Miss Kiss. Kapag nagkita na lang ulit tayo. Walang ganang sagot niya dito. Dahil mas pinili ni Cassandra na iwan na ang kanyang pamilya, ay nakituloy muna siya sa kanyang tiyahin upang doon makituloy habang inaayos niya ang kanyang mga papeles sa muli niyang pag-alis ng bansa. Pasensya ka na kung medyo maliit ang tulugan mo ha. Ako lang kasi ang nakatira rito at ang silid na to ay ginawa ko na talagang tambakan. Nahihiyang pahayag ng kanyang tiyahin. Nako, okay lang po yun tita. Okay na po sa akin ang silid na to. Saka ilang linggo lang naman po ako dito. Nakangiting sagot niya. Salamat po ng marami sa pagpapatuloy sa akin dito. Hayaan niyo po, tutulungan ko po kayo sa karinderya niyo para kahit papaano gumaan po ang trabaho niyo rito. Ano ba kasing nangyari at napasugod ka rito?
panguusisa ng kanyang tiyahin. Nakangiting tumingin si Cassandra rito bago huminga ng malalim at magsimulang magkwento. Pabagsak na nahiga si Kiyo sa kanyang kama nang makarating sila sa headquarters. Nakakapagod ang drill na yun. Bulong niya sa sarili. Kagagaling lang nila sa mag-aapula ng apoy at pagod na pagod ang katawan niya. Bossing! Pupunta kami na ni Aling Nena. Kakain na kami. Ikaw? Sumilip mula sa labas si Nico, isa sa mga under niyang bumbero. Maliligo lang ako. Susunod na lang ako sa inyo. Okay, bossing! Nang makaalis si Nico ay tumayo na siya sa kanyang kama at naghubad ng saplot bago pumunta sa banyo. Nakakapagod ang araw na to para kay Kiyo pero nagawa pa rin niyang matawa nang maalala niya ang nangyari noong isang umaga sa hotel. Hindi siya makapaniwala na iniwanan siya ng pera ng babae na nakasiping niya noon. Pambihira. Hindi niyo ba alam na isa akong fire chief tapos ginawa niya lang akong bayaran na lalaki? Tanong niya sa sarili. Napangisi siya bago punasan ng labi. Very interesting. Pagkatapos maligo ay nagtungo na siya sa karinderya kung saan sila kumakain ng mga alaga niya. Marami silang naubos na lakas kaya dapat ay makakain sila ng marami dahil kahit anumang oras ay pwedeng magkaroon ng drill. Boss! Kain na! Alok sa kanya ng mga kapwa niya bumbero nang makita siya ng mga ito. Sige, salamat. Dumiretso siya sa counter kung saan nakita niya si Aling Nena. Magandang umaga, Aling Nena. Oh, magandang umaga rin sa'yo, Chief. Nakangiting bati sa kanya ng ginang. Ano ba ang gusto mong pagkain? Ano ba ang nasa menu, Aling Nena? Ay nako, nagluto ko ng adobong baboy, kare-kare at yung paborito mong isang Cassandra! Napatingin silang lahat sa isang babae na nadulas. Diyos ko, kambata ka. Ayos ka lang ba? Aray! Tumaas ang mga kilay ni Kiyo nang marinig ang boses ng dalaga. Ano bang nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Tanong ni Aling Nena. Hindi naman po. Nadulas lang po ako. Basa po pala ang sahig. Sagot nito bago mag-angat ng tingin sa kanya. Umangat ang gilid ng mga labi ni Kiyo nang magtama ang kanilang mga mata. Kailangan mo ba ng tulong? Naglalarong tanong ni Kiyo. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra bago nagmamadaling tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Mag-iingat ka kasi! Pangaral pa ni Aling Nena. Opo. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Cassandra at tumalikod sa kanya. Mahinang natawa si Kiyo. Cassandra ha? Anya sa kanyang isip. Nako, pasensya na ha! Ano nga palang order mo, Chief? Baling ulit ni Aling Nena sa kanya. Yung babae, Aling Nena. Ha? Yung babae kanina. Sino yun? Tanong niya sa matanda. Ayun ba? Pamangkin ko yon. Sandali at ipapakilala kita sa kanya. Saglit siyang tinalikuran ni Aling Nena. Cassandra! Iha! Halika nga muna rito. Paglabas galing kusina ni Cassandra ay muling nagtama ang kanilang mga mata pero mabilis din na nagbawi ng tingin ng dalaga. Bakit po tita? Mahinahong tanong nito. Hinawakan ni Aling Nena si Cassandra sa braso. Halika rito. Iniharap sa kanya ng ginang si Cassandra. Ito, siya si Fire Chief Miranda. Siya ang chief ng headquarters dyan sa may kanto. Chief, ito ang pamangkin ko, si Cassandra Villafuerte. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Kiyo bago siya magtaas ng kamay. Fire Chief Kiyo. Tiningnan lang yun ni Cassandra bago bumaling kay Aling Nena. Malapit na pong matapos yung niluluto niyo sa kusina, tita. Ay, oo nga pala. O siya, ikaw munang bahala rito, ha? Umalis sa harapan nila si Aling Nena. Ate, nangangawit na ang kamay ni Bossing oh. Sigaw ni Nico. Tiningnan ito ni Cassandra. Pakisabi sa bossing mo, hindi ako interesado. Dahil sa naging sagot ng dalaga ay nagsigawa ng mga kasamahan niya at hindi na rin niya maiwasan na matawa. Woo! Deadma si Bossing kay Miss Beautiful. Muling nagsigawa ng mga bumbero. It's nice to meet you again, Miss Kiss. Kanina pa naiirita si Cassandra dahil sa pangiinis ni Kiyo sa kanya. Kung pupwede nga lang ay kanina niya pa binuhusan ng mainit na sabaw ang lalaki at ang mga kasama nitong bumbero. Ate,
Order daw ng isang basong pagmamahal si Bossing. Ng lalaki na medyo singkit ang mga mata. Ito ang nangungunang mga asar sa kanila ni Kiyo. Huminga ng malalim si Cassandra bago kumuha ng isang basong tubig at lumapit sa mesa kung saan kumakain si Kiyo. Nang makalapit siya ay muling nagsigawa ng mga bumbero na kumakain sa kirinderiya ng kanyang tiyahin. Yun na ba yung baso ng pagmamahal ko? Nakangising tanong ni Kiyo sa kanya. Napairap naman si Cassandra. Hindi to motel. Karinderya to. Ilugar mo nga yung pagiging malandi mo. Mataray na sagot niya dito. Oh, malandi ka pala, Bossing. Nagtawanan ng mga bumbero dahil sa isinigaw ng singkit na yun. Grabe ka naman magtaray. Parang hindi ka nang hingi ng kiss. Hindi na naituloy ni Kiyo ang sasabihin nang ibuhos ni Cassandra ang isang basong tubig na hawak. Sinabi ko, ilugar mo yung kalandian mo. Napaatras si Cassandra nang tumayo si Kiyo. Wild ka talaga. Bulong ni Kiyo saka nagubad ng damit sa harapan niya. Nagsigawa ng mga alagad nito at halos sumabog naman ang mukha ni Cassandra dahil sa sobrang init. Nakikita niya ngayon ang magandang katawan ni Kiyo na may 6 na pandesal. Hindi niya magagawang kumalma. Ano bang iniisip ng lalaking to? Manyak talaga! Manyak! Sigaw niya sa kanyang isipan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra nang yumuko si Kiyo sa kanya. Hayaan mo. Sa susunod, bibigyan ulit kita ng kiss para hindi ka na magtaray dyan. Mapaglarong sabi ng lalaki sa ngumisi. Magsasalita na sana siya nang bigla na lang mag-drill sa headquarters. Hindi ito malayo sa karinderya nila kaya rinig na rinig nila ang alarm. Tiningnan siya ni Kiyo bago ito umayos ng tayo. Move it! Move it! Sigaw ni Kiyo bago sabay-sabay na nagtakbuhan papunta sa headquarters. Nang makaalis sa mga bumbero sa kanilang karinderya, ay roon palang nakahinga ng maayos si Cassandra. Pwisit talaga ang kumag na yon. Walang araw na hindi naiinis si Cassandra dahil kay Kiyo na palagi siyang tinutokso sa tuwing kakain ito kasama ang iba pang mga bumbero na nasa headquarters. Gusto na lang niyang lagyan ng laso ng pagkain ni Kiyo para matahimik na ito. Hello, Miss Kiss. Good morning. Bati ni Kiyo sa kanya isang umaga. Pipiliin ko na lang madulas ulit kesa makita ang pagmumukha mo araw-araw. Mataray na sabi ni Cassandra. Tumawa si Kiyo. Ang aga-aga. Bad trip ka na naman. Tabantaning na ni Cassandra ang lalaki. Kung isang katulad mo ba naman na makikita ako tuwing umaga, hindi talaga magiging maganda ang umaga ko. Peste. Ano ba naman yan? Umagang-umaga naman nagbabangayan na naman kayong dalawa. Saway sa kanila ni Aling Nena nang maabutan sila nito. Pati ang kanyang tiyahin ay sanay na sa pagbabangayan nilang dalawa ni Kiyo. Ito kasing alaga niyo, Aling Nena. Araw-araw ata may dalaw. Sambit ni Kiyo. Tiningnan ng masama ni Cassandra ang lalaki. Kung hindi lang kasalanan ng pagpatay, kanina ka pa nakabulagta dyan. Nako, tama na yan. Baka bukas makalawa kayo pang dalawang magkatuluyan. Diyan nagsimula ang lolo at lola ko. Anya ng tiyahin ni Cassandra. Nandidiring tiningnan ni Cassandra si Kiyo. Mas pipiliin ko na lang pong tumandang dalaga kaysa makatuluyan ng lalaking yan, tita. Huwag kang magsalita ng tapos, iha. May kasabihan na, the more you hate, the more you love. Nagsigawa ng mga bumbero, kaya padabog na umalis sa counter si Cassandra para gawing abala ang sarili sa loob ng kusina. Walang araw talaga na hindi tumataas ang dugo niya sa mga bumbero na yon. Tuwang-tuwa talaga si Kiyo sa tuwing nakikita niyang naiinis si Cassandra sa kanya. May peste na naman sa paligid. Rinig niyang bulong ng babae nang lapitan siya nito dala ang order niya. Hello, Miss Kiss. Mainit na naman ang ulo mo. Bati niya rito. Umirap ang babae at tumingin sa malayo. Nandito ka kasi. So, hot si Bossing. Panggugoyo ni Nico kaya nagtawanan silang lahat. Tiningnan ito ni Cassandra at pinanlakihan ng mga mata. Hindi. Parang apoy kasi ang bossing mo. At kapag nilalapitan ka niya ay umiinit ang katawan mo. Nakita niya kung paano namula ang mukha ni Cassandra dahil sa banat ni Nico.
Padabog na inilapag ni Cassandra ang tray ng pagkain niya. Mga peste! Kapag hindi pa kayo tumigil, Bobombahin mo si Bossing! sigaw na naman ni Nico at halos mamatay na sila sa kakatawa dahil sa kalokohan ng alaga niya. Mahinang sinipa ni Cassandra ang mesa nila. Kapag hindi ka pa tumigil na chinoy ka, lulunurin kita sa West Philippine Sea kasama ang bossing mo. Nagtawanan silang lahat nang magmarcha na papasok sa loob ng kusina si Cassandra na magkasalubong ang mga kilay dahil sa pangaasar ni Nico rito. Nice one, Nico. Papuri niya sa alaga niya bago sila magsimulang kumain. Habang tumatagal, ang pangaasar ni Kiyo kay Cassandra, hindi niya namalaya na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Bossing, saan pala punta mo? Tanong ni Nico sa kanya isang gabi nang makita siya nitong palabas ng headquarters. Magpapahangin lang, hindi ako makatulog eh. Ngumiti ng malaki ang lalaki kaya alam niyang may hindi na naman maganda itong naisip. Baka natutulog na si Ate Cassandra, Bossing. Bukas mo na lang puntahan. Natawa si Kiyo dahil sa sinabi nito. Gago, matulog ka na dyan. Lumabas si Kiyo sa headquarters at naglakad-lakad para mawala sa isip niya ang sakit na nararamdaman niya dahil sa sugat na natamo. Aray, Mahina niyang bulong nang kumirot ulit ang sugat niya sa likod. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang matigilan siya nang may marinig siyang umiiyak. Nang tingnan nito ni Kiyo ang direksyon kung saan niya naririnig na may umiiyak ay nagulat siya nang makita niya si Cassandra na mag-isang nakaupo sa bench at umiiyak. Napalunok na lang si Kiyo at tiningnan ang kanilang paligid. bakit naman nag-iisa siya rito? Tanong niya sa kanyang isipan. Mukhang napansin siya ni Cassandra kaya tiningnan siya ng dalaga at nang magtama ang kanilang mga paningin ay inirapan siya nito. Ang taray talaga. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam ang gagawin. Huminga ng malalim si Kiyo bago tahimik na maglakad palapit sa dalaga at maupo sa tabi nito. Malamig dito sa labas. Sabi niya rito. Di pumasok ka rin sa headquarters niyo. Nagtataray na sagot ni Cassandra sa kanya. Bahagya namang natawa si Kiyo at saka tumahimik para bigyan ng kapayapaan ang dalaga. Muling umiyak si Cassandra kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa sa babae dahil parang ang bigat-bigat ng dinadala nito. Malungkot ka ba? Tanong niya rito. Hindi ba halata? Pwisit ka. Gusto mo bang halikan ulit kita? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Cassandra kasabay ng pamumula ng mga pisngi nito. Kahit kailan talaga, wala ka nang ginawang tama. Ngumuso si Kiyo. Meron kaya ah. Nag-aapula ako ng sunog at nagliligtas ng buhay ng mga tao. Ikaw, ano bang nagawa mo? Inirapan siya ni Cassandra. Ang akala niya ay hindi magsasalita ang dalaga pero natahimik siya na magsimulang magsalita ang dalaga. Madami rin ako nagawa pero parang walang kwenta ang mga yun. Panimula nito. Nagtrabaho ako abroad. Naging OFW ko dahil wala eh. Panganay ako. Ako ang tinapay ng pamilya. Nangunot ang noo ni Kiyo. Tinapay? Breadwinner, tanga. Sagot ni Cassandra. Napapahiya namang napatango si Kiyo. At least, ikaw ang pinakamasarap na tinapay na natikman ko. Nagulat siya nang malakas siyang paluin ni Cassandra sa braso. Aray! Wag na nga! Hindi na lang ako magkukwento. Peste kang bumbero ka. Naiinis na sabi nito. Tatayo na sana si Cassandra nang hilain niya ito muli paupo sa tabi niya. Binibiro lang kita. Sige na, magkwento ka na. Makikinig ako. Inirapan siya ni Cassandra. Nahihirapan na kasi ako eh. Muling umiyak si Cassandra kaya inakbayan niya ang babae para aluin ito. Nagpakahirap ako sa ibang bansa. Tiniis ko yung lungkot na nag-iisa para maibigay ko sa kanila yung pangarap kong buhay noon. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, napahinto sa pagsasalita si Cassandra. Inabutan ko yung bunso naming kapatid at yung boyfriend ko na nasa iisang kwarto. Umiiyak na parang bata si Cassandra. Tapos, buntis yung kapatid ko. Anong nakakatawa pa? Yung boyfriend ko yung tatay ng baby niya.
Napahagulhol na lang ang babae sa tabi niya pagkatapos magkwento. Yumakap si Cassandra sa kanya, saka umiyak ng umiyak. Hindi niya alam na ganito pala kabigat ang dinadala ni Cassandra sa araw-araw na nagkikita silang dalawa. Hindi tuloy maiwasan ni Kiyo na makaramdam ng guilt dahil sa pangaasar na ginagawa niya sa babae. Tinapik-tapik pa niya ang likod ng dalaga para aluin ito. Pero habang iniisip ang nangyari kay Cassandra ay hindi niya maiwasan na matawa. Kaya nang marinig siya nito ay pinalo siya nito ulit. Aray, bakit? Natatawang tanong niya rito. Pinagtatawanan mo naman ako eh. Nito. Hindi ah. Naisip ko lang na pareho pala tayo ng pinagdadaanan. Pareho tayong niloko pero tingnan mo ngayon. Yung bagay na nakakasikit sa akin ay tinatawanan ko na lang. Paliwanag ni Kiyo kay Cassandra. Nasaktan ako. Sobra. Pero hindi ko hinayaan na laymunin ako ng kalungkutan na yun. Ang problema, dinadaanan lang yan. Huwag mong tambayan. Masakit sa ngayon pero kapag nagpatuloy ka at nagpakatatag, bukas makalawa ay tatawanan mo na lang din ang nangyari sa'yo. Parang ang hirap gawin nun. Rinig niyang bulong ng babae. Mahirap kung iisipin. Pero kahit hindi mo inisip na mahirap, magiging madali na lang sa'yo yun. Tumayo na si Kiyo para hubarin ang suot niyang jacket. Ipinatong niya yon sa nilalamig na katawan ng dalaga. Huwag mo na kasing isipin na mahirapan. Just go with the flow and everything will be easy to you. Tiningnan lang siya ni Cassandra at hindi nagsalita. Nginitian niya ang dalaga. Papasok na ako sa headquarters. Tumalikod na siya pero hindi pa man siya nakakahakbang palayo mula kay Cassandra nang maramdaman niya ang pagpigil ng babae sa kanya. Kiyo, sandali! Tawag nito sa kanya. Natigilan siya dahil ito ang unang beses na tinawag siya ni Cassandra sa pangalan niya. Humarap siya dito. Bakit? Namumula ang ilong at tainga ni Cassandra dahil sa labis na pag-iyak kanina. May sugat ka. Nito. Tiningnan naman ni Kiyo ang sugat sa likod ng balikat niya. Yan ba? Wala yan. Malayo yan sa bituka. Napaigik siya nang sundutin niyo ni Cassandra. Ano bang ginagawa mo? Nakangiwing tanong niya sa dalaga. Tara sa headquarters niyo. Gamutin natin yan bago pa ma-infect. Wag na. Matulog ka na. Gagamutin ko. Aray ko! Mas lalo lang mai-infect yan kapag hindi mo tinigilan ng kakasundot. Saway niya sa babae nang muli na naman itong sundutin ang sugat niya. Tara na kasi. Napakatigas din ang ulo mo eh. Walang ibang nagawa si Kiyo kung hindi ang isama si Cassandra sa kanilang headquarters. Buti na lang ay tulog na ang mga kasama niya dahil kapag nakita sila ng mga ito ay sigurado siyang tutuksohin na naman sila. May first aid ba kayo? Tanong ni Cassandra nang makapasok sila sa kwarto. Sa cabinet, sa likod mo. Agad naman yung kinuha ng dalaga bago siya nito paupuin sa kama at simulang gamutin ang kanyang sugat. Saan mo ba nakuha to? Bulong ni Cassandra na nasa likod niya. Tiningnan ni Kiyo sa gilid ng mga mata niya ang dalaga at pumikit. May sunog kanina sa kabilang bayan. May bata na nakulong sa loob ng bahay kaya pinasok ulit pero may lumang bahay yun. Kaya marupok na ang pader at kisame nito. Kaya yun, nabagsakan ako ng kahoy pero hindi naman masakit. Impit na sigaw ni Kiyo nang idiin ni Cassandra ang sugat niya. Akala ko ba hindi masakit? Puno ng sarkaskamong tanong nito sa kanya. Mas lalong lalala yan dahil sa ginagawa mo eh. Napapadaing na lang si Kiyo dahil naramdaman niya ang hapdi ng sugat niya. Sige na, matulog ka na. Babalik na ako sa bahay ni Tita Nena. Rinig niyang wika ni Cassandra. Kapag kailangan mo ng tulong sa paglilinis ng sugat mo, sabihan mo lang ako. Lalabas na sana si Cassandra nang pigilan niya ito. Sandali, Cassandra. Tamad na tumingin sa kanyang dalaga. Ano yun? Napalunok siya bago tumingin sa mga labi ni Cassandra. Malungkot ka ba? Tiningnan siya ni Cassandra sa mga mata at nakita niya kung paano napalunok ang dalaga bago dahan-dahan na tumango. Mabilis na tumayo si Kiyo at tinulak si Cassandra pasandal sa nakasarang pinto ng kanyang kwarto. Pasimple niya yung nilak habang hinahalikan sa labi si Cassandra. Nang
Nang masigurado niyang wala ng mga abala sa kanila ay dinala niya ang dalaga sa kanyang kama at doon iniga. Hahalikan niya na sana ulit si Cassandra nang pigilan siya nito. Kinakabahan siyang tiningnan ng dalaga. Bakit? Halos pabulong na tanong niya dahil kinakapos na siya ng hininga. Baka marinig tayo ng mga kasama mo. Kinakabahan na wika nito. Ngumiti si Kiyo bago niya halikan sa tungki ng ilong si Cassandra. Huwag ka na lang masyadong maingay. Pulong niya sa mismong mga labi ng dalaga bago niya pinaglapat ang mga ito. Isang mapanuksong gabi na naman ang nangyari sa kanilang dalawa, pero iba na ngayon kumpara sa unang gabi na may nangyari sa kanila. May kakaibang kiliti na silang nararamdaman sa kanilang puso habang magkasama silang dalawa sa iisang kama. Nagising si Cassandra na nasa isang hindi pamilyar na silid kaya dali-dali siyang bumangon at pinakiramdaman ng paligid. Pambihira! Bulong niya habang napapasuklay sa sarili niyang buhok nang maalala niya ang nangyari kagabi. Tiningnan niya ang tabi niya pero hindi na niya nakita si Kiyo roon. Nasaan ang lalaking yun? Mahinang bulong niya bago kuhanin ang damit niya at magbihis dahil kapag pumutok na ang liwanag ay sigurado siyang hahanapin na siya ng kanyang tiyahin. Paano naman ako makakalabas dito? Baka may makakita sa akin. May issue pa kaming dalawa. Napakagat na lamang sa kanyang daliri si Cassandra dahil hindi siya makalabas ng kwarto ni Kiyo. Hindi ko makalma ang kanyang puso dahil sa kaba hanggang sa mapagpasya niya na sumilip muna para tingnan kung may tao ba sa headquarters at nakahinga naman siya ng maluwag na makitang tahimik ang buong headquarters kaya nakauwi siya ng ligtas sa bahay ng kanyang tiyahin. Good morning, Ate Cassandra! Nakangiting bati sa kanya ni Nico. Halos mawala na ang mga mata nito dahil sa pagkakangiti. Ate, mas matanda ka pa nga ata sa akin eh. Mataray na sagot niya rito. Ang sungit-sungit mo talaga, kaya mas lalong na-excite si bossing sa'yo eh. Nito. Napangiwi naman si Cassandra dahil sa pinagsasasabi ng lalaking kaharap kahit na ang totoo niya ay nag-uumpisa ng magwala ang kanyang puso. Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo, ano bang order mo? Tumawa muna ang kaharap niya bago ito sumagot. Soup sana ang gusto ni bossing, medyo masama ang pakiramdam niya eh. Agad na hinanap ng mga mata ni Cassandra ang lalaki dahil sa sinabi ni Nico. Nakita niya itong nakaupo sa isang mesa habang nakatingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata ay ngumiti si Kiyo sa kanya bago tumayo at lumapit sa counter. Hey! Mahinang bati ni Kiyo sa kanya at agad na napansin ni Cassandra ang matamlay na mga mata ng lalaki. Bakit? May sakit ka? May paglalambing sa boses niya dahil sa pag-aalala. Masama raw ang pakiramdam mo? Itinaas niya pa ang kanyang kamay para abutin ang noo ni Kiyo at matingnan ang body temperature nito. Okay lang ako. Naulanan lang ako kahapon. Mabigat na napabuntong hininga si Cassandra. Pinapabayaan mo ba ang sarili mo? Hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin nang marinig nila ang sipol ni Nico na nakatayo pa rin pala sa gilid at halatang pinapanood sila. What the hell did I miss? Nakangising tanong nito. Parang nung nakaraan lang, para kayong aso't pusa. Ngayon naman ay halos lang gamin na ako dito. Sinamaan niya ng tingin si Nico pero bigla namang nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang dami mong alam. Peste. Saway niya rito pero pinagtawanan lang siya ng lalaki. Sabi sa'yo eh, kung ang apoy nga ay nagagawang apulahin ni bossing, yun pa kayang pagtataray mo sa kanya? Nakangiting pangaasar ni Nico sa kanya. Ano bang sinasabi mo dyan? Nauutal na tanong ni Cassandra. You know what I mean, Ate Cassandra. Don't worry, boto na boto kami sa'yo. Di ba, people? Nanlaki ang mga mata ni Cassandra nang bigla na lang sumigaw si Nico. Lalayag na ang ating barko! #Kiyodran forever! Sigaw ni Nico saka sila nagpalakpakan at nagsigawan. Halos ibaon na ni Cassandra ang kanyang sarili sa lupa dahil sa kalokohan ng mga alaga ni Kiyo. Tumingin sa kanya ang lalaki saka nagkibit balikat. Bumbero ko pero may barko na tayo. Umirap si Cassandra. Kung ano-ano kasing tinuturo mo sa kanila. Akala ni Cassandra ay nag-aalala lang siya sa lalaki. Ang akala niya ay pag-aalala lang ang nararamdaman niya para kay Kiyo. Dahil alam niyang hindi biro ang trabaho ng isang bumbero.
Alam niya kung gaano kadelikado ang trabaho ng lalaki kaya gusto niyang masigurado na ayos lang ito. Kumain ka na, pagkatapos ay inumin mo tong mga to. Inilapag ni Cassandra sa harapan ni Kiyo ang tray ng pagkain na may kasamang gamot. I-monitor mo din yung body temperature mo. Kapag kaya mong maligo, maligo ka para makasingaw ang init ng katawan mo. Kailangan kita para mawala ang init ng katawan ko. Putol ni Kiyo sa kanya. Pinanlakihan niya ng mata ang lalaki kasabay ng paginit ng kanyang pisngi. Ano ba? Nanggigigil na tanong niya rito. Kinurot niya pa ang tagiliran nito. May sakit ka na pero puro ka pa rin kalokohan. Baka mamaya may makarinig sa'yo at kung ano pang isipin nila. Nangunot ang noo ni Kiyo at tumingin sa kanya. Aray ko, ano bang sinasabi mo? Takang tanong ng lalaki. Ang ibig kong sabihin, kailangan ko ng alaga mo para mawala ang lagnat ko. Bastos ka talaga! Manyak! Impit na sigaw niya rito. Napangisi si Kiyo bago mangulumbaba sa kanyang harapan. Parang mas gusto ko yung iniisip mo ah. Mas lalong nag-init ang pisngi ni Cassandra dahil sa ginawa ng lalaki kaya padabog siyang tumayo para iwan si Kiyo. Lagot ka na naman, bossing! Ginalit mo na naman si Ate Cassandra. Panunukso pa ni Nico sa kanya kaya tiningnan niya ito ng masama. Agad naman na napatutop ang binata at bumalik sa pagkain. Mga pesteng bumbero! Buong maghapon na hindi maganda ang pakiramdam ni Kiyo at halos ayaw na niyang bumangon sa kanyang kama. Ano bossing? Ayaw mo pa rin magpadala sa ospital? Tanong ni Nico sa kanya. Hindi na kailangan. Gagaling din ako agad. Sagot niya na nakataklob ng makapal na kumot dahil lamig na lamig siya. Kung may emergency drill man, tawagan niyo na lang ako. Hindi, magpahinga ka na lang dito, bossing. Kami nang bahala sa mga drill. Maiintindihan ka naman ng senior chief kung hindi ka makakasama sa drill. Ani Nico. Nico, sige na. Iwan mo muna ako. Gusto ko muna makapagpahinga. Pagod na ang katawan ni Kiyo. Gusto niya ng katahimikan kaya nagkulong muna siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga at makabawi ng lakas. Parang kapipikit lang ng mga mata ni Kiyo nang marinig na naman niya ang boses ni Nico na tinatawag ang pangalan niya. Bossing! Bossing! Tawag nito sa kanya. Come on, Nico. Sabi ko iwan mo muna ako. I want to sleep, damn it! Hindi na napigilan ni Kiyo na magtaas ng boses dahil sa inis. Pagpahingayin mo naman ako! Pero bossing! Saad ni Nico. Huminga ng malalim si Kiyo bago bumangon mula sa pagkakahiga. Di ba ang sabi ko sa'yo magpapahinga? Hay! Natigilan si Kiyo nang makita niyang may kasama si Nico. May bisita ka, bossing! Mahinang sambit ni Nico. Kumusta ka? I heard you're sick. Huminga ng malalim si Kiyo at saka nag-iwas ng tingin. Sige na, Nico. Iwan mo muna kami. Nung oras na makaalis si Nico sa harapan niya ay tumayo siya mula sa kama at hinarap ang babae na kasama ni Nico kanina. Oh, what are you doing here? Kunot ang noo na tanong niya rito. Nakita niyang napakagat ito sa ibabang labi. Nagluto ako ng paborito mo. Kainin mo to para gumaling ka kaagad. Pucha naman. Mahinang mura ni Kiyo at napasabunot pa sa kanyang buhok. Ano to, Faith? Ano ginagawa mo rito? Inis na tanong niya rito. Kiyo. Mahinang tawag ng ex-girlfriend niyang si Faith. Natawa si Kiyo. Pambihira naman, Faith. Ano ba akala mo sa akin? Manhid na tao? Na pagkatapos mong saktan ay babalikan mo at iisipin mo na wala akong nararamdaman? Na hindi ako nasasaktan? Ano yun? Magpapakita ka sa akin na parang walang nangyari? Na para bang ayos lang lahat? Mapait na napangiti ang binata. Ganun ba? Kiyo, look. I'm so sorry. Pinagsisisihan ko ang nangyari. I was looking for your love that time. Na nahanap mo sa iba? Anong kalokohan yun, Faith? Hinahanap mo ang pagmamahal ko pero ibang lalaki ang kasama mo sa kama? Ginagago mo ba ako? Napahilamos na lang sa kanyang muka si Kiyo. You know what? Umalis ka na. I'm done with you. Ngayon ka humingi ng tawad kung kailan hindi ko na kailangan yan. Naglakad si Kiyo palabas ng kanyang kwarto para iwan na ang babae. Paglabas niya pa lang ay naramdaman na niya agad ang pagtitig ng mga kasamahan sa kanya. Hindi naman kasi sekreto ang nangyari sa kanila ni Faith, kaya naman alam niya pati ng mga alaga niya ang tensyonado sa pagdating ng dati niyang nobya.
Kiyo! Kiyo! Please! Please hear me out. I love you, okay? I'm still in love with you. Yes, nagkamali ako pero isang beses lang yon. Habol ni Faith sa kanya. Huminto sa paglalakad si Kiyo at hinarap ang babae. Isang beses mo lang ginawa yun. Pero habang buhay kong dadalhin yun, Faith. Kaya nga, I'm sorry. Mahal pa rin kita. Singhal pabalik ni Faith sa kanya. Galit na inilapit ni Kiyo ang kanyang mukha sa babae. Sana natatanggal ng sorry mo yung sugat na idinulot mo sa puso ko. Sana makakalimutan ko ang imahe mo. Pati ng lalaking yun kapag tinanggap ko yung sorry mo. Handa na siyang tumalikod nang hawakan ni Faith ang mukha niya at halikan siya nito sa labi. Sa sobrang gulat ay hindi agad nakagalaw si Kiyo hanggang sa mapatingin siya sa isang babae na nakatayo di kalayuan kung nasaan sila ni Faith. Nakatingin ito sa kanila na walang ekspresyon ng mukha. Agad na hinawakan ni Kiyo si Faith sa magkabilang balikat nito saka mabilis na inalayo sa kanya nang makita niyang mabilis na tumalikod si Cassandra. Hahabulin na niya sana ang babae nang muli na naman siyang pigilan ni Faith kaya galit niya itong tiningnan. What the hell is wrong with you, Faith? Why did you do that? Galit na tanong niya dito. I just want you to know that I'm still in love with you and I'm ready to have you again. Ngumiti ang babae sa harapan niya. Ako pa rin to. Si Faith na babaeng mahal. Noon yun. Mahigpit na hinawakan ni Kiyo si Faith sa magkabilang braso nito. Ikaw pa rin yung Faith na minahal ko noon. Pero hindi na akong Kiyo na minahal mo noon. I've changed. No. You changed me, Faith. And I don't love you anymore. I found my happiness, so just leave me alone and don't ever come back because I'm happy. Masaya na ako kasama ang babae na mahal ko. Sinaktan mo na ako. Kaya hayaan mo na akong maging masaya. Mahinang itinulak ni Kiyo si Faith palayo sa kanya bago tumakbo para habulin si Cassandra. I messed up. Ani Kiyo sa kanyang isipan. Halos mapugto ang hininga ni Cassandra nang may humawak sa braso niya. Agad niyang tiningnan kung sino yun at mas lalo lang bumilis ang tibok ng puso niya na kanina lang ay nagwawala. Cassandra! Mahinang pagtawak ng lalaki sa kanya na ngayon ay hinihingal pa. Kiyo! Nangihinang tawag niya rito. Kala ko nagpapahinga ka kaya hindi ka nakapunta sa karinderya ngayon. Tumango ang lalaki. Yes, I do. Napalunok na lang si Cassandra nang maalala ang kanyang nakita sa labas ng headquarters ni Kiyo. Halos mawalan siya ng lakas at halos madurog ang kanyang puso doon. Yung nakita mo. Okay lang yon. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag dahil wala namang tayong relasyon dalawa. Tsaka nilutuan nga pala kita ng soup. Sabi mo kasi gusto mo to, di ba? Ito. Inabot niya kay Kiyo ang ginawa niyang soup para dito. Kainin mo yan ah. Salamat dito. Ani Kiyo. Wala yon. Sige na, mauuna na ako sa'yo. Idinaan ko lang talaga yan dito. Nakita niyang magsasalita pa sana si Kiyo pero tinilikuran na niya ito at mabilis nang naglakad palayo sa lalaki. Pakiramdam niya ay anumang oras ay babagsak na ang mga luha na kanina niya pa pinipigilan na tumulo. Ano ba naman to? Hindi ko dapat nararamdaman ang bagay na to. Ayoko sa kanya. Ayoko kay Kiyo. Hindi ko siya gusto. Hindi ko naman siya mahal pero bakit ako nasasaktan? Pucha, ano ba naman tong nangyayari sa akin? Hindi dapat ganito. Foul na to. Hindi ko naman gusto ang lalaking yun eh. Umagos ng umagos ang luha mula sa mga mata ni Cassandra habang naghuhugas siya ng plato. Labis siyang nasasaktan na mapagtanto niyang may nobyo na pala ang lalaki. Nandidiri siya sa kanyang sarili dahil parang wala siyang ipinagkaiba sa kapatid niya. Pumatol din siya sa lalaki na may nobya na pala. Malandi ka rin pala, Cassandra. Bulong niya sa sarili bago patuloy na umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Talo ka na naman. Dahil sa nangyari ay napilitan si Cassandra na iwasan si Kiyo para sa ikabubuti nilang dalawa. Ayaw niyang makasira ng relasyon kahit na alam niyang huli na ang lahat. Sa pag-iwas sa lalaki ay palagay niya ay kahit papaano ay mababawasan niya ang kasalanan na nagawa. Good morning, ate! Nakangiting bati ni Nico sa kanya. Good morning. Matabang na bati niya pabalik dito. Anong o-orderin mo?
Isang mangkok ng pagmamahal daw, sabi ni Bossing. Sagot naman nito sa katumaas baba ang kilay. Nabuntong hininga si Cassandra at ginawang abala ang sarili dahil alam niyang wala siyang makukuhang matinong sagot kay Nico. Ito naman, mainit na naman ang ulo. Hindi ka na naman mabiro, Ate Cassandra. Rinig niyang usal muli ng binata. Okay. Malamig na sagot niya. Ito na pala si Bossing eh. Bossing! Amuhin mo nga yan si Ate Cassandra. Mukhang kulang sa lambing mo. Napatigil sa pagsasalita si Nico nang malakas na paluin ni Cassandra ang mesa. Pwede ba? Tumigil ka na! Wala kang magandang na itutulong sa akin. Tiningnan niya sana si Nico at Kio saka tumalikod para makipagpalit kay Tita Nena na nasa loob ng kusina. LQ kayo? Rinig niya pang tanong ni Nico kay Kio kaya mariin siyang napapikit dahil sa inis. Kailan ba titigil ang lalaking yon? Inis niyang tanong sa kanyang isip. Ilang araw na niyang iniiwasan at hindi kinakausap ni Cassandra si Kio at alam niyang napapansin din yun ng lalaki dahil ilang beses siyang sinubukang kausapin ito pero palagi itong bigo sa pinaplano. Wala na kasi siyang makitang dahilan para usap silang dalawa. Oh, aalis ka na pala. Gulat na tanong ni Tia Nena nang masabi niya rito na natawagan na siya ng agency nila at i-schedule na ang pag-alis niya. Opo tita, may umuwi kasing isang kasamahan namin kaya kapalit naman nun. Paliwanag niya rito habang nag-aayos ng mga paninda nila. Nako, may iwan na naman pala akong mag-isa rito. Ani Tita Nena sa kamahinang natawa. Hayaan mo, sanay naman na ako. Basta kung uuwi ka at wala ka matutuluyan, bukas na bukas ang bahay ko para sa'yo. Alam mo naman na hindi umuwi rito ang mga anak ko eh. Nakaramdam ng awa si Cassandra para sa kanyang tiyahin, kaya nilapitan niya ito at niyakap. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito tita. Napakalaking tulong po ang binigay niyo sa akin. Hayaan niyo po. Makakatulong din po ako sa inyo kapag nakabalik na po ulit ako dito. Ikaw naman, makauwi ka lang ng buo at ligtas ay okay na sa akin. Basta, mag-iingat ka ron ha. Ngumiti si Cassandra bago tumango ulit bilang sagot. Bossing! Bossing! Natingin si Nico nang humahangos itong lumapit sa kanya. Ano yun? Casual na sagot niya habang nag-aayos ng hose. Hindi ka maniniwala sa narinig ko. Anito, sinulyapan niya ito saka muling ibinalik sa pag-aayos ng hose ang atensyon. Ano nga yun? Si Ate Cassandra pala ay aalis na. Mag-iibang bansa ulit siya. Natigilan si Kio at ibinaling ang buong atensyon sa lalaki. Anong sabi mo? Takang tanong niya rito. Narinig ko sila kanina ni Aling Nena na nag-uusap tungkol sa pag-alis ni Ate Cassandra. Ang narinig ko pa ay natawagan na siya ng agency. Kaya anumang oras ay pwede na siyang makaalis ng bansa. Padabog na insak ni Kio ang hawak na hose saka nagmamadaling lumabas ng headquarters nila para puntahan ang dalaga. Saktong nakita naman niya itong nagtatapon ng basura sa labas. Cassandra! Tawag niya rito. Agad naman na napalingon si Cassandra sa kanya pero mabilis din itong nag-iwas ng tingin at handa na sana siyang talikuran nang mahawakan niya ang braso nito. Ano? Tatakbo ka na naman? Iiwasan mo na naman ako? Mapaklang natawa si Kio. Duwag ka pala eh. Hindi na natapos ang sasabihin nang sampalin siya ni Cassandra. Magaling ka lang naman sa kama. Marahap tanawi ni Cassandra ang braso nito mula sa kanya. Ano ba sa palagay mo ang gagawin ko? Hindi iwas? Patuloy na makikipag-asaran sa'yo? Patuloy na magpapaakit sa'yo? Hanggang sa matagpuan ko ang sarili ko sa ilalim mo at malakas na umuungol ha? Paggalit na tanong ni Cassandra sa kanya. I never seduce you. So tanga ako. Tanga ako dahil naikakama mo ako. Tumalikod si Cassandra sa kanya pero muli niya itong hinabol at pinaharap sa kanya. Bitawan mo nga ako! I don't want to see you again! And don't you ever touch me again! Tuluyan nang tumalikod si Cassandra sa kanya kaya napangiti na lang si Kio. Ano? Iiwan mo rin ako? Mapakla niyang tanong kaya napatigil si Cassandra. Aalis ka nang hindi man ang nagsasabi sa akin? Napatigil si Cassandra. Hindi mo naman kailangan malaman.
Dahil wala naman tayong relasyon. Eh ano na lang tawag mo sa ginagawa natin? Wala lang sa'yo yun? Humarap si Cassandra sa kanya na may malamig na mga mata. Ano bang gusto mong marinig ha? Na kaya may nangyayari sa atin dahil may nararamdaman ako para sa'yo? Natawa si Cassandra. Putya, Kiyo! Matalino kang tao. Dapat alam mo na init ng katawan yon. Tawag ng laman lang ang dahilan ng may nangyayari sa atin. Kaya huwag kang umasa na may iba pang kahulugan ng mga yon. Parang dinurog ang puso ni Kiyo dahil sa narinig mula kay Cassandra. Hindi niya inaasahan na magagawang sabihin ng dalaga yon sa mismong harapan niya. Para siya nitong sinampal ng paulit-ulit dahil sa mga salitang binitawan nito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Kung hindi mo lang ako napapasaya sa kama, baka hindi kita kilala, Kiyo. Huminga ng malalim si Kiyo at napakurap-kurap. Tumangu-tangu siya at lihim na kinagat ang nanginginig niyang mga labi. Naiintindihan ko. Nangangatal na sagot niya. Kahit na nahihirapan ay nagawa pa rin niyang ngumiti. Ang galing mo. Durog na durog ako. Salamat sa iyo, Cassandra. Dahil binuo mo ako. At salamat din dahil dinurog mo ulit ako. Pagkatapos sabihin nun ay mabilis na tumalikod si Kiyo at bumalik sa headquarters para gawin ang tunay niyang trabaho. Ang magligtas ng buhay at hindi magpauto sa mga babae na manggagamit. Dahil sa nangyaring sagutan nila ni Kiyo ay tuluyan ng lumayo si Cassandra sa lalaki. Sinigurado niya na kahit nasa iisang lugar lang sila ay hindi na simulang magkikitang muli ni Kiyo. Sinigurado niyang sapat na ang sakit na nakuha niya dahil sa pagmamahal ng maling tao. Mukhang hindi lang naman siyang umiiwas dahil simula ng gabi na makapag-usap silang dalawa ni Kiyo ay kahit kailan ay hindi na pumunta ang binata sa karinderya ng tiyahin niya. Mas mabuti na ang ganito kaysa masaktan pa namin lalo ang isa't isa. Naibulong na lang ni Cassandra sa kanyang isip. Cassandra! Napatingin si Cassandra sa kanyang tiyahin nang kumatok ito sa kanyang kwarto. Oh tita, gising ka pa pala. Ang akala ko ay natutulog ka na. Anya? Oo. Eh di ba sa susunod na araw na ang alis mo? Tanong nito sa kanya. Napalunok naman si Cassandra at napatango. Opo tita, nakaimpake na po ang mga gamit ko. Handang-handa ka na talagang umalis ah. Nakangiting tanong ni Tita Nena sa kanya. Mahina namang natawa si Cassandra. Opo, kailangan tita eh. Hindi naman ako makakabangon kung hindi ako babangon. Kung hindi ako gagawa ng paraan. Mataas ang pangarap ko para sa sarili ko. Kaya gagawin ko po ang bagay na to para mapagbigyan ko man lang ang sarili ko. Masyado kasi ako naubos sa sarili kong pamilya. Lumapit si Tita Nena sa kanya saka siya nito niyakap. Mabuti yan. O ito, kunin mo. Maliit na bagay lang yan pero alam kong makakatulong sa'yo yan. Pocket money mo dahil alam kong wala kang ipon. Nagulat si Cassandra dahil sa inabot na envelope ng kanyang tiyahin. Pero tita, mabait kang bata. Balang araw ay masusuklian din ang pagsasakripisyo mo. Makahulugan at ngumiti si Tita Nena sa kanya bago siya nito iwan na mag-isa sa kwarto niya. Walang paglagyan ng kanyang kaligayahan dahil sa kabaitan ng tiyahin niya. Hindi niya alam kung ano ba ang nagawa niyang napakabuti para bigyan siya ng isang tulad ni Tita Nena. Nasa kahimbigan ng tulog sina Cassandra at Tita Nena nang may marinig siyang ingay sa labas. Ang akala niya ay may nalaglag lang na bagay pero naalarma siya nang marinig ang sigaw ng kanyang tiyahin. Sabay ng pagsingaw ng amoy ng nasusunog. Diyos ko, Cassandra! Nasusunog ang bahay natin! Naaalarma na sigaw ni Tita Nena sa kanya. Kaya dali-daling lumabas si Cassandra upang puntahan ang tiyahin. Diyos ko! Lumabas na tayo! Tita! Tara na po! Inalalaya niyang makalabas ang tiyahin sa nasusunog nitong bahay. Buti na lang at nasa likod bahay nagsimula ang sunog, kaya naman hindi naging mahirap sa kanila ang makalabas ng bahay. Okay ka lang po ba, tita? Nag-aalalang tanong ni Cassandra habang sinusuri ang katawan ng tiyahin. Hindi ka po ba nasaktan o nasugatan? Hindi, ayos lang ako pero ang pera na ipon ko. Wait po, babalikan ko po. Anya, saka tumakbo. Wag na! Dito ka na lang!
Baka mapano ka pa kapag bumalik ka sa loob. Pigil ni Tita Nena sa kanya pero buo na ang desisyon ni Cassandra. Ayaw niyang matupok sa apoy ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang tiyahin. Mabilis lang po ako. Babalik din po ako agad. Mabilis na tumakbo si Cassandra pabalik sa loob ng nasusunog na bahay para kuhanin ang pera ng kanyang Tita Nena. Cassandra! Wag na! Bumalik ka na rito! Kalimutan mo na yung pera na yon! Tawag ng kanyang tiyahin pero nakapasok na siya sa loob. Napaubo na lang si Cassandra dahil sa makapal na usok sa loob ng karinderiya. Pero kahit ganun ay sinikap niya pa rin na mahanap ang pera ng kanyang Tita Nena. Nasaan ka na ba? Ayun, tara na, lalabas na tayo. Bulong niya sa sarili nang makuhanan niya ang naiwan nilang pera ni Tita Nena. Pero nakain niyang lumabas ay nagbagsakan ng kisame ng bahay na naging dahilan upang maharangan ng kanyang daraanan. Hindi ito nangyayari! Tulong! Sigaw niya dahil ramdam niya ang unti-unting pagkaubos ng hangin sa katawan dahil sa makapal na usok. Tulong! Napaubo na lang siya. Masyadong maitim ang usok na nalalanghap ni Cassandra kaya unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo bago siya tuluyang bumagsak sa sahig dahil sa panghihina. Pero bago pa man siya mawala ng malay ay isang tao ang pumasok sa isip niya noong mga oras na yon. Kiyo! Bossing! Napabalikwas ng bangon si Kiyo nang marinig niya ang drill at ang malakas na boses ni Nico. Oras na ng gabi pero nagmamadali at naghahanda na mga bumbero niya para puntahan ng sunog. Saan ang location ng sunog? Hindi na natapos pa ni Kiyo ang sasabihin nang makita niya sa labas ng bintana ng kanilang headquarters ang malaking sunog sa di kalayuan. Agad na kinutuba ng masama si Kiyo dahil sa nakita. Yung karinderya ni Aling Nena, nasusunog! At ang huling report sa akin, may naiwan daw na tao sa loob ng bahay. Kinakabahan na paliwanag ni Nico. Matandang babae lang ang nakita nila sa labas ng karinderya. Si Aling Nena lang. Move it! Malakas na sigaw ni Kiyo bago mabilis na kumilos upang magpunta sa nasusunog na karinderya ni Aling Nena. Hindi nawala ang tinik ng pag-aalala sa kanyang dibdib hanggang sa makarating sila sa nasusunog na gusali. Aling Nena! Si Ate Cassandra po! Agaran na tanong ni Nico sa matanda na umiiyak. Diyos ko! Si Cassandra nasa loob! Bumalik siya para kuhanin ng pera. Sus Mariosep! Mamamatay ako kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya! Nag-hysterikal na paliwanag ni Aling Nena. Halos sumabog ang dibdib ni Kiyo dahil sa narinig, kaya wala naman siyang isip na sumugod sa loob ng karinderya na unti-unti nang nilalamon ng malaking apoy. Bossing! Sandali! Tawag pa ni Nico sa kanya pero hindi na niya ito pinansin. Cassandra! Tawag niya sa pangalan ng babae. Cassandra! Naririnig mo ba ako? Make some noise! Sigaw niya pero wala siyang nakuhang kahit na anong tugon mula sa dalaga. Nanginginig ang buong katawan ni Kiyo, hindi dahil sa init ng apoy kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng hindi maganda kay Cassandra. Nasa alert level 2 na ang sunog dahil sa makapal na usok nito, kaya malakas ang pakiramdam niya na baka nawala na ng malay si Cassandra. Come on, Cass! Can't die! Bawal kang mawala sa akin! Bulong ni Kiyo habang hinahanap ang pwedeng kinalalagyan ni Cassandra ngayon. Hindi kita susukuan, kaya nasan ka? Hingal na hingal si Kiyo dahil sa makapal na usok. Please, wag naman sa ganitong paraan. Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan, Cassandra. Natigilan si Kiyo nang may masipa siyang bagay. Halos malapnos ang balat niya nang makita niyang nakahiga sa sahig si Cassandra na wala ng malay. Cassandra! Mabilis niyang nilapitan ng dalaga at agad na tiningnan ang pulso nito. Nanlamig siya nang maramdaman niyang humihina ang pulso ni Cassandra. No. Ito ako! Kumapit ka lang, okay? Dadalhin na kita sa ospital. Buong lakas na binuhat ni Kiyo si Cassandra saka mabilis na tumakbo palabas sa nasusunog na bahay. Umalis kayo sa daraanan ko! Sigaw niya habang tumatakbo at buhat si Cassandra. Nico, tara na sa ospital. Isama mo si Aling Nena. Dalian mo!
Sigaw niya kay Nico na natulala nang makita ang babae na buhat-buhat niya. Cassandra! Cassandra! Naririnig mo ba ako? Can you hear me? Please! Mag-response ka! Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng babae sa kabuong takot na tiningnan nito. Hindi ka mawawala sa akin. Bawal kang mawala sa akin. Nico! Bilisan mo! Noong oras na yon ay nakarating sila sa ospital ay agad nilang dinala si Cassandra sa emergency room. Gusto niya sanang samahan hanggang sa loob nito pero hindi na siya pinayagan ng nurse na titingin kay Cassandra. Magiging ayos lang naman ang pamangkin ko, hindi ba? Umiiyak na tanong ni Aling Nena sa kanya pero hindi niya magawang sagutin ng matanda. Diyos ko po, mahabaging Diyos, gabayan niyo ang pamangkin ko. Napapikti na lang si Kiyo habang nagpaikot-ikot sa harapan ng pinto ng emergency room. Hindi siya mapalagay, hindi mawala ang kaba at takot na lumulukob sa kanyang dibdib habang nasa loob ng ER si Cassandra. Narinig niyang pagpapakalma ni Nico kay Aling Nena na kung sino-sinong santo na ang tinatawag. Ilang minuto lang ang kanilang hinintay nang magbukas ang pinto ng ER at lumabas mula roon ang nurse ni Cassandra. Nahigit ni Kiyo ang kanyang hininga nang harapin sila nito. Sino po ang kasama ng pasyente? Agad na lumapit sa nurse. Kumusta na si Cassandra? Okay naman siya, di ba? Natataranta na tanong niya dito. Kinakabahan si Kiyo habang naghihintay sa magiging sagot ng nurse sa kanya. Okay na po ang pasyente. Bumalik na po sa normal ang oxygen level niya. Pero kailangan niya pa pong manatili rito ng ilang oras para masigurado ang kaligtasan niya at ng bata sa tiyan niya. Nandigas silang lahat dahil sa huling sinabi ng kausap niyang nurse. Pati sina Aling Nena at Nico ay natigilan dahil sa narinig. Ano pong sabi mo? Bata sa tiyan ng pasyente? Paglilinaw ni Kiyo sa kausap. Tumango naman ang nurse. Opo sir, 4 weeks pregnant na po ang patient. Halos malaglag ang panga ni Kiyo dahil sa narinig. Ngayon ay mas malinaw at naiintindihan niya ang sinabi ng nurse na kausap niya. Dahan-dahan na pumihit si Kiyo sa kanyang mga kasama upang kumpirmahin na tama ang pagkakaintindi niya sa sinabi ng nurse. This can't be true. Mahina niyang sabi. Kapwa ng laki ang mga mata ni Aling Nena at Nico habang nakatingin sa kanya. Buntis si Ate Cassandra? Ikaw ba ang tatay nun, bossing? Nauutal na tanong ni Nico sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Kiyo dahil bigla na lang umikot ang kanyang paligid bago dumilim ang kanyang paningin. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang oras na pagkakatulog ay nagising na si Cassandra at hindi siya makapaniwalang nakatingin sa lalaki na nasa kabilang hospital bed. Totoo ba to? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya nang malaman na nawala ng malay si Kiyo nang marinig nito na nagdadalang tao siya. Tumawa si Nico. Oo, epic nga ang mukha ni bossing. Kung nakita mo lang, sigurado ako matutuwa ka sa itsura niya. Napangiwi na lang si Cassandra. Mahinang nilalang. Na. Pero congrats ate. Grabe kayong dalawa. Napaka-misteryoso niyong dalawa. Nag-aaway pa kayo pero may ginagawa na pala kayong kababalaghan. Halakhak pa ni Nico. Kunyari pa kayo nag-aasaran pero nagbobombahan na pala. Sige, ituloy mo yung sinasabi mo at yung bunganga mo ang bobombahin ko. Pagbabanta niya kay Nico na walang tigil sa pagsasalita magmula nung magising siya. Sabi ko nga, tatahimik na ako. Sasamahan ko na lang si Aling Nena sa kabilang room. Maglalakad na palabas si Nico nang muli siya nitong balingan. Ano na naman? Magkasalubong ang kilay na tanong niya rito. Ninong ako niyan, okay? Tanong nito at saka nagmamadaling lumabas sa kwarto kung nasaan sila ni Kiyo. Nang masigurado niyang silang dalawa na lang ang nandoon ay ipinukol niya ang masamang tingin kay Kiyo na mahimbing na natutulog. Narinig mo yon? Nabuntis mo ako. May laman yung tiyan ko at alam kong ikaw lang nakakabisita sa perlas ng kasilanganan. Pagkausap niya rito. Ngayon ay kailangan mo akong panagutan. Wala na akong pakialam kung may nobya ka o wala. Basta panagutan mo. Kung may kasalanan nito dahil hindi ka gumamit ng proteksyon. Oo, sige na. Kasalanan nating dalawa dahil hindi tayo gumamit ng proteksyon. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ko ipapalaglag ang bata na nasa sinapupunan ko.
At mamahalin ko to tulad ng pagmamahal na hindi ko nakuha mula sa pamilya ko. Bigla na lang lumuha ang mga mata ni Cassandra. Hindi niya alam kung bakit bumugso ang kanyang damdamin at para bang ang babaw ng luha niya sa mga oras na to. Mamahalin ko yung magiging anak ko at hindi ko siya pababayaan kaya panagutan mo ko. Responsibilidad mo ang bata na nasa sinapupunan ko, Kiyo. Napahaguluhol na lang si Cassandra habang sinisigawan ng lalaki na mahimbing na natutulog sa harap niya. Dahil nalaman ni Cassandra na nagdadalang tao siya at natapat pang nalalapit na ang kanyang pag-alis, kaya naman napagpasyahan niyang ipaalam sa agency nila ang tungkol sa kalagayan niya at sa hindi niya pagtuloy sa pag-alis ng bansa para sa ikabubuti niya at ng bata na nasa sinapupunan niya. Nagising si Kiyo mula sa mahimbing na pagkakatulog. Yan na! Gising na ang daddy, Kiyo! Boses ni Nico ang unang bumungad sa kanya. Si Cassandra. Kumusta si Cassandra? Tanong niya agad kahit nahihilo-hilo pa siya. Naku! Napadilat siya ng tuluyan nang marinig ang boses ni Aling Nena. Nakita niya ang gulat itong nakatingin kay Nico. Hindi ba't nagpaalam si Cassandra sa atin? Napapitik naman si Nico nang may maalala. Oo nga pala, nagpaalam si Ate Cassandra sa amin, bossing. Bahaling ng lalaki sa kanya. Nangunot ang noo ni Kiyo bago tumayo at hanapin ang jacket niya. Saan daw siya pupunta? Kinakabahan na tanong niya. Itatago raw niya ang anak niyo. What? Malakas na tanong ni Kiyo dahil sa naging sagot ni Nico sa kanya. Di ba Aling Nena? Papunta na sa airport si Ate Cassandra dahil ngayon ang flight niya. Sambit pa nito kay Aling Nena na tensyonado rin ang mukha habang nakatingin sa kanya. Ang akala ko'y nakapag-usap na kayong dalawa. Tanong ni Nena bago napahawak sa sariling bibig. Hindi kaya napalunok na lang si Kiyo. Hindi. Baka totoo ang sinabi niyang itatago niya ang anak niyo. Mabilis na kumilos si Kiyo dahil sa huling sinabi ni Nico. Agad siyang tumakbo palabas ng ospital. Come on, Cassandra. You can't do this to me. Hindi mo pwedeng ilayo ang anak natin. Natatarantang wika niya habang mabilis na tumatakbo papunta sa fire truck. Wala siyang ibang sasakyan na pagpipilian kaya ito na lang ang gagamitin niya. Nabibingi na si Kiyo sa lakas ng tibok ng kanyang puso habang mabilis na nagmamaneho. Takot ang tanging nararamdaman ni Kiyo dahil sa mga sinabi ni Nico. Aling Nena. Alam niyang may hindi pagkakaunawaan ni Cassandra at hindi niya pa nalilinaw sa babae ang tunay niyang nararamdaman. Kaya kulang na lang ay paliparinan niya ang fire truck na minamaneho para makarating lang kaagad sa airport kung nasaan si Cassandra. Don't hurt me like this, Cassandra. Pulong niya sa kamabilis na ipinarada ang dala niyang sasakyan at mabilis na tumakbo papunta sa departure area. Cassandra! Malakas na sigaw niya sa pangalan ng babae dahil sa dami ng tao na nasa departure area. Cassandra! Huwag mo akong iwan! Pinagtitinginan na siya ng mga tao pero wala siyang pakialam sa mga ito. Cassandra! Nasaan ka ba? Tatakbo na sana papasok si Kiyo nang may mahagip siyang mga mata ng babae na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingala ito sa eroplano na papaalis na. Cassandra! Sigaw niya rito at mabilis niyang nilapitan si Cassandra. Napatingin naman ng dalaga sa kanya. Kiyo? Agad na lumuhod si Kiyo sa harapan ng dalaga at niyakap ang mga binti nito. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Tanong sa kanya ni Cassandra. Alam kong gago ako, pero wag mo naman akong iwan oh. Huwag mong ilayo sa akin ang anak natin, Cassandra. Pananagutan kita. Pangako, pakakasalan kita kung gusto mo. Basta wag mo lang ako iwan. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Huwag mo kong saktan ng ganito, Cassandra. Huwag sa ganitong paraan. Umiiyak na pakiusap niya sa dalaga. Mahal na kita. Kung kailan mahal na kita, saka mo pa ba ako iiwan? Tumingala siya sa babae na ngayon ay nakanganga habang nakatingin sa kanya. Ramdam ni Kiyo ang pagtingin ng mga tao na nakakita sa kanila ngayon. Wala akong alam kong hindi mo ako mahal. Basta mahal kita. Okay lang kung wala kang pakialam sa akin. Pero hayaan mo akong maging ama ng anak natin. Hayaan mong gawin ko ang responsibilidad ko sa bata na nasa tiyan mo.
Hayaan mo kung mahalin ka hanggang sa maamin mo sa sarili mo na mahal mo din ako. Madamdami na pahayag niya at mas lalong niyakap ang mga binti ni Cassandra. Tanga, ano sa tingin mong ginagawa mo dyan? Nakangiwing tanong nito sa kanya. Iiwan mo ako. Parang batang sagot niya. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Hinila siya patayo ni Cassandra. Ano na naman bang kaabnuan na naman ang pumasok dyan sa ulo mo? Inis na tanong pa nito sa kanya. Napakamot naman sa kanyang ulo si Cassandra. Sabi ni Aling Nena at Nico, aalis ka ngayon at itatago mo ang anak natin. Pampal sa sariling noo si Cassandra matapos marinig ang sinabi niya. Abnormal. Nahihiyang bulong ni Cassandra bago mahinang matawa. Utu-utu ka talaga kahit kailan, no? Natatawang sambit pa nito. Bakit ako aalis? Kailangan mo akong panagutan. Kailangan mo akong pakasalan dahil nabuntis mo ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Cassandra matapos sabihin yun. Napalunok si Kiyo nang makita ang walang buhay sa mga mata ni Cassandra. Wala akong pakialam kung may girlfriend ka o kung ano man. Basta, kailangan mo akong panagutan at kailangan mong maging ama nitong bata na nasa tiyan ko. Sunod-sunod na tumango si Kiyo bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Cassandra. Sige, kailan mo gusto magpakasal? Gulat na napatingin sa kanyang dalaga. Hindi ka man lang matatakot dahil nakabuntis ka ng ibang babae? Baka ipakulong ka ng girlfriend mo. Nangunot ang noo niya. Sino ba nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Single ako, no? Loyal kaya ako. Loyal na gwapo. Ngumisi siya at nagpogi sign pero inirapan lang siya ni Cassandra. Napakahangin mo talaga. Ani Cassandra na may isinusupil ng ngiti sa mga labi. Pero mahal din kita, Kiyo. Kinuha ni Kiyo ang mga kamay ni Cassandra at hinalikan nito. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Buong pagmamahalan na hinalikan ni Kiyo si Cassandra. Tara, mukhang malungkot ka ata. Aray! Napaigik na lang si Kiyo nang paluin siya ni Cassandra. Puro ka talaga kuhan. Singhal nito sa kanya kaya natawa na lang siya bago sila magkasamang umalis sa lugar na yon. Hindi talaga pwedeng mawala ang problema sa atin dahil mawawalan ng kahulugan ang ating buhay kung wala tayong kahaharapin na suliranin. At kung minsan ay pinapatatag tayo ng mga problema na dumarating sa ating buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay malalapitan at makakapitan natin ang mga taong akala natin ay nandyan para sa atin. Dahil kung minsan, sila pa mismo ang magiging dahilan ng pagkadurog at pagkabagsak natin. At minsan, ang mga taong estrangherong tao na bigla na lang dumarating sa ating buhay ang makakatulong sa atin na muling makabangon at makapagpatuloy sa pag-abante. Na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!